What's up, Pinas? Anong balita? The latest news, the latest trending, the issue of Taragis Takoyaki. Yes, opo, yesterday, April 1, as we know, some of the people, karamihan dito sa mga tao ay alam nyo na, April 1 is April Fool's Day. So, mga time ng pagpa-prank or pagja-joke. Which is, itong Taragis is nag-overbound siya. Means, may pumatol dun sa post ni Taragis. Which is, kasi kung mapapansin nyo, dito sa picture na to, pag hindi mo siya kinlik, ay hindi mo makikita sa ilalim na yung pala ay isang April Fool's Day to. So, ano siya, parang clickbait ang dating niya. And, yun nga, may pumatol sa kanya dun sa post ni Taragis, na which is ang owner is si Carl Kion. Na pumatol si Sir Ramil Albano na magpatato ng logo ng Taragis sa noo and mananalo ka ng 100,000 pesos, which is yun nga is part of the prank of April Fool's Day, which is hindi nga ikasanaya ng mga netizens natin, yung mga kapinas natin dyan, which is nagalit nga regarding this issue. At dahil dito nga sa pagpa-prank ng Taragis sa kanilang post, ito yung sinabi nila. Allegedly, ito ang post ng Taragis. Nakuha lang natin to sa internet, and we don't know kasi parang na-take down ata to. We don't know is this legit or what, pero ito yung posted. Our April Fool's Day was published earlier in the day after we received a number of messages claiming that our post was executed and that someone had taken it seriously. So may sumuryoso nga dun sa post nila. Let it serve as a reminder to us all how important reading comprehension is. So ang dating nito yung sinisisi pa yung pumatol. So dapat daw nagbabasa with comprehension, which is clickbait kasi yung picture. Pag in-scroll mo, hanggang hindi mo kiniklik, hindi mo makikita sa ilalim pala, merong April Fool's Days na nakalagay. April Fool's Days, never trust anything or anyone the same as any other day. Once more, Taragis Takoyaki is not accountable for the events that occurred. Thank you. So, yun lang ang sagot nila, na which is nakakalungkot at nakakagalit, pero mostly sa mga netizen natin dyan talagang nagalit sila regarding this, na which is hindi nga sila natutuwa dito sa post ng Taragis Takoyaki. Researching and deep diving dito sa post na to, si Sir Ramil Albano ay may isang anak na with the Down syndrome, and which is nga yun doon sa post niya na sana nga magkapera na siya, na kasi nga kailangan may magbayad na sa utang niya, kaya kailangan niya na ng pera. And may nakita nga tayong post, which is we don't know if this is legit or not, pero kung legit man to, isa to sa nakakagalit at talagang magwawala ang mga Pilipino sa gantong post mo, Sir Carl Kion. Inuulit ko, hindi natin alam if legit talaga itong post ni Sir Carl Kion, ang may-ari ng Taragis, na which is quote and quote ang sinasabi niya, hindi ko naman alam na bobo yung followers namin, pinapatato talaga niya yung Taragis sa noo. Ang tanga-tanga, Diyos ko, wag nyo kaming sisihin sa nangyari, mga Pinoy naman. Ngayon, di natin alam kung totoo to or what, pero sana marinig din natin ang side ni Sir Carl Kion, ang may-ari ng Taragis, kung anong masasabi niya regarding this sa issue na to, and din ito sa post na to, kung totoo siya talaga ng post nito or may mga taong nag-fake ng kanyang account. And marami nga ding naawa dito kay Kuya Ramil Albano. So maraming nag-reach out sa kanya, which is yung katulad nito si Ma'am Princess de la Cruz, na sinasabi niya, guys, nahanap ko kaibigan ni Kuya Ramil, magkasama daw sila ngayon. Kahit busy nyo pa, PM nyo siya for more information kay Kuya at sa Gcash, kasi bawal daw po pala siyang mag-reply at mag-post, sabi ng Taragis. So parang ang dating dito, gustong tumulong ni Ma'am Princess at parang pinagbabawal siya ng Taragis na ipag-usap doon sa mga taong gustong mag-interview sa kanya or magtanong kung ano nangyari, kung sinasabi ni Taragis regarding this matter. We don't know kung ano talaga ang totoo dito, pero ito yung mga nakuha nating information. At Kapinas, dito nga makikita natin na maraming din mga
netizens natin ay some businesses na nag-reach out sa kanya na naawa at nagalit nga regarding dito sa issue na nangyari kay Sir Ramil. Katulad na lang ito yung business na Chismosa. Hi kuya, it's not an April Fool's joke, but here's 10,000 pesos for you. We may not be the brand tattoo on your forehead, but your dedication to win make us a winners for us. Send us a message with proof that you're the person in the photo with the tattoo on your forehead to get details on how to claim your prize. Congratulations. So, nagbigay ng 10,000 si Ma'am Chismosa dahil sa nangyari sa kanya. Ito, another post ni Pongs Buffalo calling the attention of the courageous man Sir Ramil Albano behind the unfortunate viral tattoo prank accident. Non-April Fool joke, but we are offering 1,000 pesos cash and 1K worth of Pongs Buffalo menu voucher for you. It may not be a lot, but we hope this movement can inspire 99 more people and businesses to help this father in need. We'll all go through hard times, and we know how it feels to go through all lengths just to provide to our family and make ends meet. So yun nga, nagbigay si Sir Pong Buffalo, yung may-ari ng Pong Buffalo, sa kanya ng 1,000 pesos at 1K worth of food voucher. Ito naman, nagbigay si Yappy Food House calling Sir Ramil Albano. Hindi man makuha ang 100,000 sa kanila, pero dito sa Yappy Food House, bibigyan ka namin ng 1,000 pesos para dagdag gastos mo sa anak mo. Message ka lang dito sa page namin. So another 1,000 pesos from Yappy Food House. Sir Ramil Albano is a loving father. Talagang tinatry niya na mag-provide sa kanyang pamilya at lalo na doon sa anak niya. And upon digging up nga, etong si Sir Ramil Albano is a member of ACRO, Alpha Kappa Rho. So I don't know, yung mga, siyempre may mga ka-brotherhood to ay siguro taragis, kailangan sumagot na kayo. And I know pag ganito may mga brotherhood, mga fraternity is lamang 100% talagang hahanapin ka nila at susugurin ka nila at magtatanong regarding dito sa issue na to, na kung ano or pwede mong gawin para doon sa joke mo na ginawa mo, kung anong pwede mong ma-provide para dito kay Sir Ramil Albano. Calling the attention of Sir Carl Kion of Taragis Takoyaki, kung nagkausap na ba talaga kayo ni Sir Ramil Albano. So let us know, let the people know, kasi may mga followers ka, and para malaman ng netizens kung may movement ka na regarding this, and kung allegedly totoo ba itong mga post mo regarding calling the people na pumatol dun sa post mo na bobo, para malaman nila na kailangan mo ding depensahan siyempre sarili mo, diba, regarding this matter. Kapinas, minsan ito ang mahirap yung magjo-joke tayo o magpa-prank, minsan nagiging overbound siya na hindi natin alam na napapasama na pala. Yun nga minsan yung sinabi ni Sir Michael V na dito sa Pilipinas, lalo na sa mga Pilipino, minsan kahirap mag-joke kasi minsan hindi mo na alam kung sino yung natatapakan mo, kung nakakatuwa pa ba siya or hindi na. Sana yung mga nagpo-post ng mga gantong prank or joke, sana double think tayo before we post, kasi hindi natin alam na kung yung tao ba nito is nakakapagbasa ba siya ng with comprehension, or sabihin na natin na clickbait siya, or sabihin na natin na hindi 100% kasi na pag pinindot, tulad yun, hindi niya pinindot kasi yun lang yung nakita niya, yun pala meron pa palang karuktong. Hindi kasi minsan napipindot yan or minsan parang pag nakita nila, uy, pagkakataon ko na to na para manalo ako ng ganung kalaking pera, di ba? So, Kapinas, kayo, mag-comment kayo kung anong masasabi nyo regarding this matter. Kung di rin pa kayo nakaka-follow sa akin, follow and like this video. Pero importante, mag-comment kayo and pag-usapan natin regarding this matter, and sana marinig tayo ni Sir Carl Kion ng may-ari ng Taragis. So, Pilipinas, mag-ingat po tayo, and thanks for watching. Peace!